Magandang hapon po, Yusek. Yusek, a private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Unang-una po, Ito po, News That Matters, nagbabalik at pag-uusapan natin dito sa videong to, itong si Liza Marcos, yung pagkaka-involve niya dito sa isang tech giant CEO billionaire na si Maynard Ngu, mga kababayan, na kung saan nagmumudmud dito ng pera, nagbibigay ng mga kickbacks sa mga politician natin, mga nabuhaya. Pero bago mag-umpisa yan, mga kababayan, ang panonoorin natin dito, itong yung pre-departure statement ni Pangulong BBM na namasyal dito sa Kuala Lumpur. Despite na sa dami ng problema nga iniwan niya dito sa bansa natin, nakakapagpasyal pa siya sa Kuala Lumpur, mga kababayan. Which is dapat na unahin muna niya itong mga problema dito. Pero ngayon, mga kababayan, wag na natin patagalin para mapakinggan na natin to. Pero bago lang lahat yan, wag niyo munang kalimutan mag-like, share at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo, mga kababayan. Thank you, Luke Bersumin. Please sit down. Members of the cabinet. Ayun, yung mga kawatan din, mga kababayan. Our hosts, are they here? Parang nakukulat yung presidente natin. The Pasay City Loan District Representative Antonino Calixto, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Major Service Commanders here present, the Philippine National Police Acting Chief Police. Dito ko pa nakikitang excited tong Pangulo natin, yung excitement niya, mga kababayan, yung eagerness niya kaysa harapin tong mga problema. Kapag may problema, yung mga interview niya parang wala siyang kabuhay-buhay. Pero pagdating dito, naku po, speed na speed po. Naku, delikado. This Lieutenant General Jose Melencio Nartates, and of course, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government. Good morning. I leave today for Kuala Lumpur to attend the 47th ASEAN Summit and related summits upon the invitation of Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim. This year's chairship is held under the theme Inclusivity and Sustainability, which underscores our shared commitment to a region that is united, resilient, and is responsible for the needs and aspirations of the people of ASEAN. The Philippines fully supports Malaysia's chairship this year and its vision of an ASEAN that promotes meaningful and inclusive and sustainable development. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to... Ayan po, mga kababayan, nakita nyo yung mga kawatan niya. Yung mga, syempre, andyan lahat, yung mga minions. ASEAN centrality, as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and transnational crime. I will continue to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. I will also highlight the Philippines' commitment to rules-based multilateral trading system, a vital compass as we navigate today's complex geo-economic challenges. During these summits, we will also welcome Timor-Leste as the newest member of ASEAN. Further, Malaysia will be turning over the ASEAN chairship to the Philippines, marking the symbolic beginning of our turn as chair. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and to advancing the well-being of every Filipino in the entire Southeast Asian community. The strength of ASEAN depends in the individual strength and prosperity of its members. Thus, we are strengthening our bureaucracy, making it more responsive, accountable, and transparent in serving Filipino people. The Department of Public Works and Highways continues to review projects and contracts and to file cases against those who have perpetrated corruption. In addition,
DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items. Nako, yan na po yung isang ayan po yung isang mayabang na kawatan ni BBM na kumbaga ito yung mga secretary dito na to, ito yung mga nag-iimbestiga dito na kasama niya, ito sila ombudsman, ito yung mga member din na mga barking dogs ni BBM. Dahil nga po sa tagal-tagal na nilang iniimbestigan yung mga yan, yung mga DPWH, wala pa ni isa pinapatawag na ma-interview mga kababayan. So ito nga ang ginagawa nila, puro pinapaikot lang po tayo mga kababayan, mga kabulastugan na ito, yung mga aso ni BBM dito sa Pilipinas. Mga kabulastugan, mga ICI na yan, mga dami nilang pakulo, nililihis lang naman nila. Ano tingin nila sa atin, mga pinangalak lang tayo ngayon sa araw na to? Ang lupit nyo mga chong. ito na yan, yung mga minions ni BBM mga kababayan. Ito, balikan na po natin yung kanyang statement. Like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%, and actually there are some egregious examples where it's even more than that. In order to ensure that the costs of DPWH will reflect the costs of the market, and to ensure that the people's money is correctly spent, I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%, Wala which will na yung result pera. in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. At the same time, the Bureau of Internal Revenue will recalibrate its priorities and ensure that all those found complicit in the irregularities surrounding flood control projects are held fully accountable under the law. We will uphold fairness in our tax system. We assure our micro, small, and medium enterprises and large corporations who have been lawfully paying their taxes that you will be treated justly. We are just moving the focus from the MSMEs and from the auditing of large corporations. We are moving those efforts towards these questionable projects that we have been able to find. The Department of Finance has also instructed the BIR to look into the possible exemption of certain taxpayer segments from the obligation of withholding and remitting creditable withholding taxes, and the simplification and lowering of the applicable creditable withholding tax rates. With this, we hope to provide relief to majority of our taxpayers burdened by complex tax compliance requirements without revenues to be foregone. In the same vein, and following my directive on providing tax relief to those who need it the most, our employees, DOF and the BIR have submitted proposals for the increase of the ceilings for the tax-exempt de minimis benefits. As an example, the uniform and clothing allowance of more than 7,000 pesos per year is subject to tax. Since cost of clothing has risen, we are looking at increasing the de minimis ceiling to 8,000 pesos a year. But these changes are not just about numbers. They are about fairness and dignity in the workplace. Every Filipino worker deserves to benefit from the nation's growth. Bago ho tayo magsalita, gawin po na muna natin yung mga ibang dapat natin gawin. Katulad ng mga kaguluhan ngayon, dapat po may mga makulong na. Yung mga ninakaw nila ng mga bilyon. Hindi naman ho milyon lang yung nawala dito sa mga pera namin, kundi trilyon mga kababayan. Kasi bilyon, dagdagan mo na lang konti. Almost trilyon na, sa dami na ninakaw nila. Tapos ngayon pa, pinagmamalaki mo yung mga statement mo ngayon. Kulang pa po yan. Paano naman po yung mga eskwelahan namin dito sa mga kabataan, yung mga estudyante na pinagawa mo? 22 lang na classroom out of, kumpara mo dun kay dating President Rodrigo Duterte, mas marami, libo yung napagawa niya. Anong nangyari? Saan napupunta yung mga pera natin? Mukhang natutulog lang po tayo sa pansitan, Mr. President. Umayos po tayo bago tayo magpasikat. At bago ka pumunta sa Malaysia, siguraduhin mo na yung mga pinagsasabi mo ay puro katotohanan. Dahil po sila, napapanood nila yung mga nangyayaring corruption dito.
I'm sure nasasabihin nila napaka-corrupt ng bansa mo, napakahina mo namang leader. Which is Philippines, napapag-iwanan talaga tayo ng mga iba't ibang bansa na yan. Buti pa sila, okay na okay yung mga ekonomiya nila, yung gobyerno nila may kurakot man, pero siguro mga barya katiting lang kumpara dito. At saka dyan, may mga death penalty. BBM, kaya umayos ka pagdating mo sa pagkagaling mo dyan sa Malaysia, sana pagdating mo dito, mag-resign ka lang, magbago ng isip mo para umayos ng bansa natin. Alright mga kababayan, dito sa videong to, panoorin natin itong payag ni Yusek Claire Castro, si Ante Claire kung tawagin, Tita Claire, Ante Claire. About dito kay Liza Marcos na kung saan nalilink dito kay Maynard Ngu na isang tech boss CEO mga kababayan na siyempre alam mo na pag yung mga ganito, mga bilyonaryo, meron ng mga tinatago silang mga hidden agenda na hindi natin alam. By the way, bago nating panoorin yan mga kababayan, tignan na muna natin yung small facts regarding dito kay Maynard Ngu kasi hindi ko po rin talaga kilala yun. Ngayon ko lang natin naririnig yan. Tignan natin. Ayan. Eto, basahin ko si Maynard Ngu. Bilyonaryo Maynard Ngu is in the hot seat after former DPWH Undersecretary Roberto Bernago tagged him as the alleged bagman behind millions in kickbacks for his best friend, BFF forever, Senator Chis Escudero. From China envoy to bagman. Who is Maynard Ngu, the billionaire behind Cherry Mobile and Corp implicated in Chis Escudero's kickback? Ito rin po yung isang nadadawit dito si Chis Escudero na itong si Senator Chis na ito nga nag-anuwan sila na tumatanggap ng kickback itong si Chis Escudero mula dito kay Maynard Ngu na bagman din to ng ating mga kawatan mga kababayan. So ayan po si Maynard Ngu, wag na nating patagalin yan at panoorin na natin yung sagot dito ni Auntie Claire regarding about dito sa involvement ni Liza Marcos dito kay Maynard Ngu, yung nalilink nga sila regarding about the corruption na pinaimbestiga ng ICI, na kung kaya ng ICI kasi yan, mga walang ngipin yan pero mga kuro-kuro lang nila yun, mga sabi-sabi lang para may palabas sila na nagtatrabaho naman sila. A private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Totoo ba yan? Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, we'll see. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ayan po mga kababayan, walang matibay na kasagutan itong si Auntie Claire. Yung paborito nating, yung paborito kong attack dog ng palasyo mga kababayan, yung napakagaling na itong tumaol.
bihasang-bihasa, syempre, sanay na sanay ito. Kasi ano din to hindi lang, hindi lang secretary, mga kababayan, kundi galing din na vlogger to. Kaya galing tumaol, sanay na. Walang matibay na sagot itong si Auntie Claire regarding about dito sa pag nalilink na corruption din itong si Liza Marcos, mga kababayan. Hindi niya masagot ng maayos. Kasi nililihis lang nila. Totoo naman talaga kung hindi naman tayo pinanganak kahapon lang, tayong lahat na mga Pilipino na nanonood dito sa mga bagay-bagay na mga nangyayaring mga corruption dito sa bansa. Alam na natin kung sino talaga yung mga mastermind. Alam nating lahat, pero ang gusto lang talaga natin malaman is yun at makita yun talagang dito para maisa publiko nila yung mga paglilitis at para makita natin talaga yung in the TV or in the public. Pero as a Filipino, alam naman na natin lahat kung sino mga mastermind dyan, di ba? Hindi naman tayo pinanganak hindi lang naman tayo pinanganak ngayon, di naman tayo basta-basta maniniwala dyan sa kanila dahil di naman tayo pinanganak ngayong araw na to. Mga alibay lang nila yung mga yan, siyempre, mga patutsada nila yan, mga nililihis lang nila. Pero as a Filipino, alam na natin yung mga gawain nila. Sila ay mga magnanakaw at puro kasinungalingan at eto, kapag dumating na yung panahon na magkakabotohan na, yari na sila, magsitago na sila dahil sisingilin sila ng yung mga kanilang mga kasalanan. Hanggang dito na lang muna tayo, mga kababayan. Ito po, huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.